Kumusta mga Kirara at mga kapatid? Toti at your service. Kwento ng kakilala ko ito. Ibinahagi niya sa akin to last year pa at naalala ko lang noong nagkita ulit kami ngayong linggo. Ilalahad ko po ang kwentong ito sa point of view niya. So simulan na po natin. This is my true story noong nag-aaral pa ako. Una sa Cagayan de Oro. I'm an architecture student sa isang private university dito sa Cagayan de Oro City. Bilang isang architecture student, nasa delikadesa na talaga namin yung pagpupuyat sa kung anumang dahilan. Siguro dahil sa paraan na takot kaming di makapasa. Usually, natatapos namin yung plates tuwing hating gabi na. Magsa-second year na ako that year. Kaya ako at yung mga friends ko nakasanayan na ang pagpupuyat. By the way, itago mo na lang ako sa pangalang Jella. 20 years old ako nung time na mangyari ito. Lumipat ako sa CDO kasi may school dito na affordable for my course. Binuksan ko yung FB ko. Naghanap ako ng page na relate sa pagbo-boarding house na malapit lang dun sa school. Umalis kasi ako dun sa una kong inuupahan kasi medyo namamahalan na ako sa presyo. Then habang nagsiscroll down ako, may nakita akong isang post ng isang lalaki na nagngangalang Jeremiah. Sabi niya sa post, "Need kasama sa boarding house ko. 500 lang ang iaambag mo each month." Bale na-shock ako nun. Hindi ko na pinalampas pa. Nag-comment agad ako na interesado ako. Nag-PM na rin ako at dun ko ipinagpatuloy ang transaksyon namin. Maayos naman siyang kausap nung una. Nabanggit niya rin sa akin na ROA's person daw siya at naiintindihan ko naman yon. Pero may napakalakas akong kutob na may hindi tama talaga. Pero hinayaan ko lang yon. Kasi ramdam ko na baka gutom lang ako that time. April 20, 2022. 12 ng tanghali ang napag-usapan naming oras ng meet-up. Nandun na ako sa resto kung saan kami magkikita. Nagtatype na sana ako noon para tanungin kung nasaan na siya. Nang biglang may kumalabit sa braso ko. Sabay tanong sa akin na, "Ikaw ba si Jella?" Medyo nagulat ako. Pero sumagot ako ng oo. And confirm nga, siya pala yung Jeremiah na katransaksyon ko. Nagduda pa ako noon kasi agad niya akong namukaan. Sabi niya naman sa akin, in-stalk niya raw yung FB ko. Kaya namukaan niya agad ako. Habang naghihintay kami ng masasakyan, there's this guy na mula sa malayo na naka-hoodie na panay ang titig sa akin. Grabe. Ang sama-sama ng titig niya sa akin. Ewan ko ba? Kaya naman tinanong ko si Jeremiah kung sino yung lalaki na panay ang titig sa akin. Kung kilala ba niya. Sagot niya lang, "Badyaw lang yan. Balita ko nga, nakita yan last time na may hinuhukay na bangkay. Tapos, kinain niya raw yung organs. Wala na sa katinoan yan, kaya wag na wag kang lalapit dyan." Medyo napanatag ako noong nakasakay na kami. Kasi finally, mawawala na yung lalaking naka-hoodie sa paningin ko. Then ayun na nga, pagkarating namin doon sa boarding house niya, agad niya akong itinur sa loob kung saan banda yung CR, kwarto at yung kusina. Tinulungan niya rin akong ayusin yung mga gamit ko, kaya masasabi ko talaga na mabait siyang tao. Mga ilang araw na ako sa boarding house na yon. Maayos naman ang lahat. Hindi nga lang kami masyadong nag-uusap kasi may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. 4th year college law student pala siya, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit palagi siyang busy. Gaya ng sabi ko sa intro, nasa delikadesa na namin ang pagpupuyat at kadalasan, mga 2:00 ng madaling araw gising pa ako niyan, gumagawa ng plate.
Nagtaka ako noon kasi mag-aalas 3 na, hindi pa siya umuuwi. That time, tinanong ko ang sarili ko. Bakit ko baka ako siya idinadagdag pa sa isipin ko? So hinayaan ko na lang muna. Payapa akong gumagawa ng sketches ko. Nang biglang bumukas ng malakas yung pinto. Siya yung bumungad doon. Pawisan, pagod na pagod at tila galit. Habang ako naman nagulat. Takot na takot akong nakatingin sa kanya. Agad niyang ibinaling ang tingin niya sa akin. Tinanong ako kung bakit daw gising pa ako. Casual ko lang na sinagot yung tanong niya. Hindi ko masyadong ipinahalata sa kanya yung takot ko. Sabi ko, gumagawa ako ng plates. Tapos nun tinitigan niya lang ako at agad nang dumiretso sa kusina. Dahan-dahan akong naglakad nun papunta sa kusina. Pasikreto ko siyang sinundan. At nakita ko siya doon. Tinititigan niya yung rumaragas ang gripo. Wala siyang ginagawa nun. Basta nakatitig lang siya sa umaagos na tubig mula sa bukas na gripo. Kako, ang weird naman nito. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Agad akong nahiga at ibinalot ang sarili sa kumot. Sa sobrang takot, hindi ko na naipagpatuloy pa yung sketch na ginagawa ko. Na dapat nga tatapusin ko na sana that time. Umaga na nang napagpasyahan kong lumabas na muna para bumili ng almusal ko sa tindahan. Nakita ko siya sa may bakuran. Naka-shorts lang siya nun, walang damit. Siya yung tipo na mahinhin na gwapo, pero creepy. Nung nasa tindahan na ako, laking gulat ko na yung lalaking nakita kong naka-hoodie na minamasamaan ako ng tingin last time ay nandoon sa gilid ng tindahan. Parang minamasdan ang bawat galaw ko. Paano niya ako nahanap? Tanong ko sa sarili ko. O baka naman nagkataon lang na nandun din siya. Binaliwala ko na lang yon. Iniba ko ang direksyon ko papunta sa isang tindahan. Pag uwi ko, may nakita akong isang bangin o hukay. Hindi ko alam kung para saan. Pero hindi ko na binigyang pansin pa yon. Kasi hindi naman yun big deal para sa akin nung time na yon. Habang kumakain ako, napapaisip ako. Kasi kung totoong umuupa talaga siya rito, bakit may hinuhukay siya na para bang pagmamay-ari niya yung lupang yun? Kaya nung araw na yon, mas naging observant na ako. Di na ako halos natutulog nun. Na siya ring dahilan kung bakit palagi ko nang natatapos yung mga floor plans ko. Isang gabi, bumaba ako para kumuha ng tubig. Nauhaw kasi ako noon. Nakita ko si Jeremiah na naka-shorts lang, nakaputing sando. Tinitigan niya ako noon. Tinanong ako kung hindi pa daw ba ako matutulog. Umiling lang ako noon bilang tugon sa tanong niya. Nakatingin lang siya sa akin noon habang kumukuha ako ng tubig. Hanggang sa makaakyat na ulit ako. Tuloy imbis na makaramdam ako ng antok, takot ang naramdaman ko. Mas tumapang ako na huwag ipikit ang mga mata ko nun. Kasi parang may kung anong kutob ako na nagsasabi sa akin na huwag akong matutulog. Kinabukasan ng umaga, nagmamadali akong umalis ng boarding house para pumasok sa school. Habang naghihintay ako ng sasakyan sa labas, nakita ko na naman yung lalaking naka-hoodie. Nakatingin na naman siya sa akin. Agad kong hinablot ang phone ko. Kunwari abala ko sa pagchat-chat. Hanggang sa bigla niya akong nilapitan. Tapos, tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Siyempre nagulat ako nun. Ako dapat ang nagtatanong nun sa kanya. Kasi sobrang weirdo ng mga kilos niya. Tapos siya pa tong magtatanong sa akin kung okay pa ako. Sinagot ko na lang siya noon ng, "Yes po Manong, bakit po?" Then ito yung sabi niya. "Mawalang galang lang, makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung pang ilan ka na sa mga taong dinala niya dyan sa bahay niya.
Ang masasabi ko lang, umalis ka na dyan sa inuupahan mo. Ngayon na mismo. Siyempre natakot ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nun. So tinanong ko siya kung bakit. Tapos ito pa yung sabi niya. Lahat kasi ng nakita kong dinala niya dyan sa bahay na yan ay hindi na nakikitang buhay. Ang ginagawa niya kasi, sa gabi, kapag naunang matulog yung tenant niya, doon niya ito papatayin. Kukuhanan niya ito ng mga lamang loob at saka niya ibebenta sa black market at sa kung saan-saan pa. Pati yung mga gamit ng tenant, kung hindi niya ibinebenta, sinasangla. Nanginig ang buo kong katawan nang marinig ko yun. Nandilat talaga yung mga mata ko sa detalyeng sinabi niya. Ayoko sanang maniwala. Pero kasi iba na nga ang nararamdaman ko kay Jeremiah. Nagtanong pa ako. Sabi ko, paano niya naman nasabi? May isang babae dyan na dinala niya. Sinabihan ko rin yun na may mali dyan sa Jerry na yan. Pero hindi siya naniwala sa akin. Kasi sino ba naman ako? Pag-alagalang badyaw lang ako rito. Pero isang gabi, nakita ko yan siya. Naguhukay ng bangin. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Meron siyang inilibing na bangkay doon. Nagduda ko. Kaya tsinempohan ko na nung umalis siya. Pinuntahan ko yung nakita ko. Hinukay ko yung inilibing niya doon. At yun nga yung nakita ko. Yung babaeng tenant niya na binalaan ko. Patay na. At ang basaklap, wala rin yung mga lamang loob. Ang kaso, may nakakita nun sa ginagawa ko. Napagbintangan ako na kinain ko raw yung lamang loob ng bangkay. At yun yung kumakalat na balita rito. Kahit ang totoo, hindi ko naman talaga ginawa yun. Tsaka merong isang babae noon na gustong-gusto siyang baguhin. Pero wala, pinatay niya rin. Halos sumabog ang bait ko nung marinig ko yun sa kanya. Pero hindi ako pwedeng magtiwala agad. Paano kung gumagawa lang siya ng kwento? Naalala ko yung mga nakaraan, kaya tinanong ko pa siya ulit. Kung ganun, bakit ang sama-sama ng tingin mo sa akin nung nakaraan? Tapos ang sabi niya, ang sagot niya sa akin, hindi raw siya sa akin nakatingin nun, kundi kay Jeremiah mismo. Noong nasa tindahan daw ako, nasa likuran ko lang daw si Jeremiah. Sinusundan daw ako nito. At ngayon daw na nakita niya akong mag-isa, ay hindi niya na kayang palagpasin pa ang oportunidad na makausap ako at mabalaan. Nasa iyo na yan kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, napagsabihan na kita. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag na huwag kang matutulog hanggat hindi pa siya natutulog. Huwag kang mauuna. Huwag ka ring magpapalinlang sa maamong mukha niya. Matapos noon ay umalis na siya. Buong maghapon akong nakatulala noon. Halos hindi ako makapag-focus sa lahat ng lecture sa school. Pagka-uwi ko, ay walang pagdadalawang isip na nag-impake na agad ako. Nadatnan niya ako at nalaman niya ang plano kong pag-alis sa boarding house. Tinatanong niya ako noon kung anong dahilan. Tapos pinipilit niya pa ako na magstay pa raw ako ng isa pang gabi. Pero hindi na ako pumayag. Tinalikuran ko na siya noon at aalis na sana ako. Pero bigla niya akong hinawakan sa braso. Pilit kong inaalis ang pagkakahawak niya sa akin. Tumindi ang takot at kaba na nararamdaman ko noon nang mapatingin ako sa mukha niya. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Nagngingit-ngit yung panga niya at gigil na ayaw talaga akong pakawalan. Pero sinabi ko sa kanya na kung hindi niya ako bibitawan,
ay sisigaw ako ng tulong. Tatawag ako ng pulis. Wala na siyang nagawa nun. Nakita kong parang namutla yung mukha niya at doon niya na ako binitawan. Nakaalis ako ng ligtas sa bahay na yon. Salamat talaga kay Manong na nung una ay napagbintangan ko pa na siya yung may masamang intensyon sa akin. Hindi ako makapagsumbong nun sa pulis kasi wala akong sapat na ebidensya. Mahiyain na rin kasi akong tao. Bukod pa ron, ang linis-linis niyang gumawa ng krimen. Kaya nga ayon na rin kay Manong ay marami na rin itong nabibiktima. Ito yung sumunod ko na kwento. Ito naman ay nangyari noong nandito na ako sa Maynila. Nang makagraduate ako, lumuwas ako ng Maynila para naman makipagsapalaran sa buhay. Hindi naman sa pagyayabang, pero gusto ko rin kasing magkaroon ng mas mabigat na thrill ang buhay ko. Dito ako umuwi noon sa pinsan ko, na tawagin na lang natin sa pangalang Bell. College na rin siya nung time na yon, sa kursong BSP or BS Pharmacy. Naghanap ako ng trabaho noon na pang-experience lang at hindi naman ako nahirapang matanggap. Nakapasok ako sa isang community service. Parang charity kineme. Siyempre dahil bago pa ako sa trabaho, hindi maiiwasan na mangangapa ka pa sa mga tao sa paligid mo, lalo sa mga katrabaho. Pero dahil mababait naman yung mga kasama ko doon, hindi ako nahirapang makibagay sa kanila. Kaya naman nagkaroon din ako ng mga kaibigan doon makalipas ang isang buwan. Sa loob ng isang buwan na yon, talagang passionate ako sa ginagawa kong trabaho. Kaya naman naging smooth ang lahat para sa akin. Pero sa panahon na yon, may isang katrabaho ko na lagi kong napapansin. Si May. Nakikisama naman siya sa amin, nakikipag-usap. Kaso may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang nagbabago ang mood at aura niya, na para bang lagi siyang may buwan ng dalaw. Dahil sa lakas ng mood swings niya. Pinagtatanong-tanong ko yon sa mga katrabaho ko. Sabi nila, mas nauna daw sa akin yung si May. Siguro mga 1 linggo raw. Pero bago pa lang din. Pero ayun nga, ganun na daw siya simula pa nung unang araw pa lang niya. Pero kinumbinsi ko pa rin ang sarili ko na normal lang yon. Kaya hinayaan ko na lang. Itinuloy ko ang araw-araw na pagtatrabaho sa community service na yon. Isang araw, late na pumasok si May. Pero kita ko sa mukha niya na maganda ang timpla niya kasi nagawa niya pang ichika sa amin kung bakit siya late. Tumatawa-tawa pa nga siya nun. Kami naman syempre, tamang sakay sa chika niya. Nakikitawa din kami. Pero syempre yung boss namin, hindi natuwa. Kaya naman napagsabihan siya. Hindi naman natinag yung magandang timpla ni May. Pero bago kami mag-break time, bigla siyang nanahimik. Walang kakibo-kibo, walang usap-usap. Basta nakatitig lang siya nun sa desk niya. Na-curious ako syempre. Kaya lakas loob ko siyang nilapitan at tinanong kung okay lang ba siya. Hindi siya sumagot nun. Ganun pa rin ang postura niya. Kaya naman medyo kinabahan ako nun. Inulit ko pa yung tanong ko. Sumagot na siya sa pagkakataon na yon pero mahina lang. Hindi ko naintindihan. Kaya inilapit ko pa yung tenga ko at tinanong ko ulit siya. Pero wala nang response. So hinayaan ko na lang siya nun. Tumayo na ako at lumayo na sa kanya. Baka kako kailangan niya ng personal space. Ganun siya sa mga random events sa office namin. Kapag napapagsabihan, kahit pagkatapos ng masayang kwentuhan, pagkatapos ng tawanan, pagkatapos kumain, bago umuwi. Ganun siya. Bigla-bigla na lang mag-iiba yung mood. Halos araw-araw ganun. So habang lumalakad nga ang araw ko doon, napapansin na ng lahat na pumapangit na ang performance niya.
Napapadalas na ang late at absences niya. Kaya madalas na rin siyang mapag-initan ng mga senior namin. Pero mas matindi ang pag-iinit sa kanya ng isang supervisor namin. Tawagin natin siyang Arthur. Sa mga late at absences ni May, si Arthur ang madalas na bumibira sa kanya. To the point na may mga pagkakataon na nga na parang pinepersonal na siya nito. Talagang below the belt na. Kaya kahit kaming mga katrabaho na May mismo, nababahala na sa mga pinagsasasabi ni Arthur. Isang araw, pauwi na kami nun. Nagliligpit na lang kami ng mga gamit. Napansin ko si May na nakatulala lang sa may bintana ng office. Nilapitan ko siya, naupo ko sa tabi niya. Kinukumusta ko siya nun. Nakasuot siya nun ng hoodie jacket na color green. Halatang lamig na lamig siya sa aircon. So tinanong ko nga kung kumusta siya. Kumibo naman siya at kinumusta rin ako pabalik. Kinausap ko siya. Chinika ko. Hanggang sa mauwi ang usapan namin sa personal na buhay niya. Dahil na nga rin sa naitanong ko sa kanya. Tapos biglang hindi na siya sumagot. Hanggang sa dinismiss na kami ng boss namin. Binitbit niya agad yung gamit niya. Sabay tayo at labas ng office. Siyempre ako, sinundan ko siya para maipagpatuloy yung tsikahan namin. Naging mahinahon ako sa kanya. Inausap ko siya at niyaya ko siyang kumain sa labas. At kabutihang palad, pumayag naman si May. Kumain kami noon sa isang karinderya. Ipinagpatuloy namin yung kwentuhan. Medyo naintriga ako noon sa mga kwento ni May. May part sa mga kwento niya na para bang ang hirap paniwalaan. Pero hindi ko siya mahanapan ng butas upang masabi na nagsisinungaling siya sa mga kwento niya. Pero ang mas nakapagpahabag sa akin noong aksidente kong masanggi yung braso niya. Napaaray siya nun. Nang tignan ko yung balikat niya, nakita kong punong-puno ng pasa at galos yung braso niya. Nagulat ako. Tinanong ko kung napano yun at kung kailan pa niya nakuha yun. Sabi niya matagal na daw. Tapos wala na siyang ibang sinabi. Hindi nga naman mahahalata kasi lagi kaming naka-jacket noon dahil sa lamig sa office. Nang magkahiwalay na kami pauwi, napaisip ako ng todo sa mga ini-open niya sa akin. Na kung iisipin mo, nakakapangilabot na nga rin. Kasi napaka-casual lang nung pagkakakwento niya sa akin noon. Na para bang wala lang to sa kanya. Hindi ko rin naman masabing ini-eme niya lang ako. Dahil nga kitang-kita ng dalawang mga mata ko na walang bahid ng kasinungalingan yung mga isinasalaysay niya sa akin. 4 na araw matapos yon, nabulyuan na naman ni Arthur si May. Pero sa pagkakataon na to, minura siya ni Arthur. Kasi bukod sa late na siyang pumasok, ay hindi niya pa nagawa yung report na matagal na sa kanya. Halos 1 linggo nang inaabangan yun ng office dahil sa kanya yun na-assign. Parang sinampal ng pagkalakas-lakas si May noon dahil sa naging reaksyon niya mula sa pagkakamura sa kanya ni Sir Arthur. Nakatitig lang nun si May kay Sir Arthur habang binabakbakan siya nito. Napansin ko na pailalim ng pailalim ang titig ni May kay Sir. Hindi pa man natatapos nun si Sir Arthur sa kakadakdak kay May, ay tumayo na siya at nag-walk out. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, may pahabol pang sinabi si Sir Arthur. "Hoy May! Last day mo na ha!" Binalot ng katahimikan ng buong office nun. At pagkatapos sabihin yun ni Sir, ay tuluyan nang nag-walk out si May. Ilang araw siyang hindi nga pumasok. Medyo nagtataka nga kami nun. Hindi naman kasi seryoso yung sinabi ni Sir. At isa pa, napadalas man yung absences ni May nitong mga nakaraan, hindi naman kasi talaga siya pala absent ng mga sunod-sunod na araw. At ang nakapagtataka pa, yung napansin namin kay Sir Arthur. Napapadalas na rin ang pag-absent niya nun. At sa tuwing papasok siya, napapansin din namin yung pagkakaroon niya ng pamumula sa leeg.
Sabi niya sobrang kati daw nun. At siguro daw dahil yun sa kinain nila noong reunion nila na nangyari 4 na araw pagkatapos niyang birahin si May. Pero habang lumalakad ang mga araw, napapansin namin na nag-iiba na yung itsura ng mapupulang pantal ni Sir Arthur. Mukha itong hadhad na alipungan na sobrang pula. Minsan nga hindi na siya makausap ng maayos. Hindi na rin siya makapagtrabaho ng dire-diretso sa sobrang pagkakamot niya. Sabi niya, sa umaga daw ay sobrang katinon at pagdating naman daw ng gabi, umiinit yung mga pantal na yon na para bang dinadarang sa apoy. Kaya hindi naman siya makatulog. Na siya na nga ring naging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng katawan niya. May ilang linggo pa ang lumipas nun. Kumalat na sa buong katawan niya yung mapupulang pantal na yon. Naroong pumapasok na siya ng opisina na balot na balot. Kwento ni Sir, hindi niya na raw halos maigalaw ng maayos yung katawan niya dahil na nga rin sa mga pantal na yon sa katawan niya. Nagtutubig na rin daw ito. At yung iba, nagnanana na. Ipinakita niya pa sa amin yung sa may bandang braso niya. At talaga namang masuka-suka ako nung makita namin yun. Kasi grabe na yung pagnanaknak nito. Umuwi na nun si Sir. Nag-half day na lang siya kasi hindi niya na daw talaga kinakaya. Pagkatapos nun, may 2 o 3 araw ata siyang hindi nakapasok. Nabalitaan na lang namin sa kapatid ni Sir na na-ospital pala ito. Ngunit ang sabi daw ng mga doktor allergic reaction lang daw yun. Binigyan daw ito ng gamot pero lalo lamang lumala yung pagsusugat ng balat niya at yung mga pantal. Naging bedridden na si Sir nung mga oras na ibinabalita sa amin ito ng kapatid niya. Hindi na raw ito makausap ng maayos kasi talagang namimilipit daw ito sa sakit at sa init ng balat niya. Ako naman, umiral ang pagkamarites ko. May masama kasi akong kutob sa nangyayari kay Sir nun. Alam kong hindi yun normal na allergic reaction lang. Naisip ko na may kinalaman si May sa mga nangyayari kay Sir. Kaya sinubukan ko siyang i-contact nun. Pero wala. Walang sumasagot sa mga tawag o text ko sa kanya o maging sa chat ko. Hanggang isang araw, isang masamang balita ang nakarating sa amin sa opisina. Patay na raw si Sir Arthur. Siyempre nalungkot kami. Pero may iba sa amin na hindi na nagulat. Dahil nga alam na ng marami sa amin na malala na talaga ang lagay ni Sir. Kwento ulit ng kapatid ni Sir. Ilang araw daw matapos niyang dumalaw sa opisina, inirekomenda daw ng kanyang asawa na iharap sa albularyo si Sir. Bagay na alam naming hindi pinaniniwalaan ng pamilya ni Sir Arthur. Pero dahil na nga rin siguro sa pagiging desperado dahil sa sitwasyon nilang iyon, ay sinunod nila ang payo na yon. Lumapit sila sa isang albularyo. At ang sabi daw nito, malalang tama daw ng palipad hangin ang tumira kay Sir Arthur. Kung sana daw ay inilapit agad sa kanya, baka raw naagapan pa ito. Pero malala na daw ito nung mga panahon na yon at napakalabo ng makontra pa dahil nasa pinakamataas na antas na ang sakit na ibinibigay ng kulam na yon. Wala na daw magagawa ang albularyo dahil malala na raw yung tarak ng kulam kay Sir. Kahit pa raw subukan nila sa ibang albularyo, ay pare-pareho lang daw ang magiging sagot sa kanila. At talagang hindi na maaagapan o makokontra pa ang kulam na inilagay kay Sir Arthur. Matapos nga noon, ay bumigay na rin ang katawan niya. Binawian na ng buhay si Sir. Nakakapanglumo lang daw. Kasi parang sobrang parusa naman daw yung sinapit ni Sir Arthur. Yung mga sugat daw nito sa singit-singit ng bahagi ng katawan niya ay isa-isa nang nabutas na para bang naaagnas. Ni hindi na nga raw nila ito halos malapitan
kasi talagang nangangamoy daw yung mga sugat niya. Ni hindi na rin siya makagalaw nun sa kanyang kinahihigaan. Nakaratay na lamang ito. Ngunit maririnig mo ang bawat pagdaing niya sa sakit. Sa mga oras na yon, ay talagang buo na ang isip ko kung sino talaga ang gumawa noon kay Sir Arthur. Iyon ay walang iba kung hindi si May. Hindi na siya nagpakita sa kahit na sino sa amin kahit kailan. Ibinlock niya na rin ako sa Facebook account niya at maging sa iba pa niyang mga social media accounts. Nung mga panahon na yon, naalala ko ulit lahat ng mga ipinagtapat niya sa akin nung minsang inaya ko siyang kumain sa labas. Ang sabi niya kasi, lahi sila ng mga mangkukulam at mambabarang. Ayaw niya nga raw sanang tanggapin yung sa kanya dahil natatakot daw siya. Kaya ang nangyayari, yung alagang ibinigay sa kanya ng kanyang ina ay nagliligalig sa loob ng katawan niya. Yun daw yung alagang bato at yung ipinapakain sa pagiging makapangyarihan daw ng mangkukulam. Kaya minsan daw, bigla na lang nagbabago ang mood niya. Dahil may bulong ng bulong sa kanya na para bang binabantaan ang buhay niya kung hindi niya tatanggapin ang kapalaran niya bilang isang mangkukulam o mambabarang ng pamilya niya. Isa pa ay may kakambal daw siya. Subalit hindi ito bastang kakambal lang. Isa raw itong demonyo. At ito raw ang kapit ng mga mangkukulam sa kanilang pamilya. At alam niya na meron din ang kanya. Dahil kada gabi daw, ay palagi siyang may nakikitang nakabantay sa kwarto niya at nakatingin daw sa kanya ng masama. Isang nilalang na mataas at napakaitim. May 4 na sungay at may mapupulang matitingkad na mga mata na lagi daw nagsasalita sa ibang lengguwahe na hindi niya maintindihan. May mga pagkakataon din na sinasaktan siya nito at doon niya nakukuha yung mga pasa, galos at sugat sa mga braso niya at iba pang parte ng katawan. At para daw hindi na siya guluhin pa nito, sinubukan niyang gawin ang mangkulam sa isang kaaway niya. Isang taong nakaaway niya noon dahil sa utang. Wala pa daw siyang inaaral na kahit ano. Purong kaalaman lang daw niya at ideya tungkol sa bagay na yon ang gamit niya. At hindi nga siya pumalya. Tinablan din daw agad yon ng kulam niya. Nung una nga ay hindi ako naniniwala. Hanggang sa pinakitaan niya na nga ako ng litrato at iba pang mga patunay na talagang nag-aaral nga siya ng kapangyarihang itim. At isa pang patunay na halos mapatay na din niya yung una niyang kinulam. Doon ay napagtagpi-tagpi ko ang lahat. May malaking galit si May kay Sir Arthur, kaya hindi ko siya masisisi. Dahil nga may masamang ugali talaga itong si Sir. Pero ang ginawa niyang yon na karumal-dumal ay wala talagang matibay na dahilan para gawin niya yon. Sana lang ay ipinagpasa Diyos na lang niya. Alam naman nating lahat na bawat gawin natin ay may kanya-kanyang matinding karma. Mapamabuti man yan o masama. Yun lang po. Maraming salamat mga Kirara at mga kapatid. Magandang araw, Sir Kira. Since na-upload mo yung kwento ko, mukhang magiging suki mo na ako sa dami ng experiences ko sa mga di pangkaraniwang bagay na nananahan pa rin sa mundo nating mga tao. So tawagin mo na lang akong suki. Ang kwentong ito ay nangyari 3 taon matapos kong maipanganak ang aking anak na si Jeda. Siya po yung inaaswang nung poging aswang noong nasa tiyan ko pa. Di ba kapag bata naman, natural lang na may mga imaginary friends o mga nakikita dahil sa likod ng imahinasyon at discovery nila. Iyon ang akala ko nung una sa anak ko. Madaldal siyang bata. Katunayan nga,
2 months old pa lang parang gusto niya nang magsalita. Parang may mga gusto na siyang sabihin agad. Ayon na rin yun sa pedya niya nung nagpa-check up kami dahil sa pag-ire at pag-iyak niya. Akala ko noon may problema siya. Pero sabi nung pedya niya, pataas daw ang development process ng anak ko. Kaya may mga bagay siyang gustong sabihin sa ganoong edad niya. At kapag hindi niya nasasabi, ay naiinis siya kaya siya naiiyak. 7-month-old siya noon nung makapagsalita siya ng word na baby at ganda. Tapos may itinuturo siya noon sa may bandang pintuan namin. Hindi ko lang pinansin yon since natutuwa ko na nakakapagsalita na siya. Pero may mga madaling araw noon na bigla na lang akong magigising kasi nagsasalita si baby at ang paulit-ulit niyang sinasabi puro baby at ganda. Fast forward, 2 years old na siya nito noong una siyang makapagsabi na may nandidilat daw namumuo sa kanya doon sa katabi naming bahay na madalas na walang tao. Madilim sa part na yon, pero na-describe niya yung itsura noong mumu daw na nakatingin sa kanya. Mula nun lagi na siyang isinasama ng kapatid ko sa pagsisimba para sa kanyang proteksyon. Noong 3 years old siya, ipinasok ko siya sa daycare dito sa amin. Natutuwa ako kasi hindi siya iyakin. Nakikinig siya sa teacher at ginagawa ang mga ipinapagawa sa kanya. Sorry na kung medyo mahaba ang pagkwento ko about sa activities at developments niya. Part din kasi ito ng kwento at nangyari sa kanya. Si Jeda po ay hindi sakiting bata. Masayahin siya at napakabibo. Kaya nagtaka talaga ako noong 2 linggo pa lang silang pumapasok noon at nagsimula ang klase, ay napapansin ko na madalas siyang mainit. Yun bang parang may lagnat siya tuwing tanghali after class? May mga part ng katawan niya na normal naman ang temperatura. Pero may mga part na halos mapaso ako sa sobrang init. Kinabahan ako, kaya pina-check up ko siya noon. Pagdating namin sa pedya, biglang wala siyang lagnat. Masigla siya at parabang walang iniindang anuman. So kinabukasan nun, papapasukin ko ulit siya. Pero pag uwi naman galing school, ganoon na naman ulit. Mainit na naman siya. Sa kaliwang part ng katawan niya, mainit. Sa kanang part naman normal yung temperatura. Kahit hindi naman naiipit yung kaliwang parte ng katawan niya, mainit pa rin. Nagkataon pa na napaiyak ako kasi yung thermometer namula na sa sobrang init ng parte ng katawan niya na yon. Halos 1 linggo siyang ganun. Araw to ng Sabado. Buong maghapon siyang normal. Hindi nagiinit ang katawan. Masigla at maganang kumain. Naglalaba ako noon at siya naman ay nanunood sa sala sa bahay namin. Tinitignan-tignan ko siya noon sa bawat oras kasi baka mamaya makaakyat sa kung saan-saan at mahulog pa. Nung pangatlong check ko sa kanya, unang tingin ko ay okay naman. So pabalik na sana ako noon sa laundry area para ituloy yung paglalaba ko. Nang sabihin niya sa akin, "Mama, aalis na yung green na tao?" Nagtaka ko noon sa tanong niya at kinabahan. Tinanong ko siya kung nasaan. Itinuro niya yung gawi ko. Nakatingin daw yun sa kanya at nakangiti. Sabi ko, wala naman ah. Tas ang sabi niya, "Ayan mama oh." Aaminin kong tinaasan ako ng balahibo nun. Kaya naman itinigil ko na muna yung paglalaba ko at inasikaso ko siya. Hanggang sa napansin ko na naman na may mainit na naman na parte ng katawan niya. Fast forward. Napatulog ko siya noon. 12:00 na nang tumayo ako sa higaan. By the way, sa may salas lang kami natutulog nito. Masyado kasing mainit sa kwarto nung panahon na yon.
So babalik na sana ako sa kusina kung saan ko iniwan yung mga sampayin kong damit. Nang bigla akong kinilabutan habang naglalakad. Yun bang parang may nakabangga akong malamig na hangin. Tapos nagulat ako nang biglang sumigaw yung anak kong natutulog. Mama, andyan na naman yung green na tao. Sa gulat ko, napatakbo ko pabalik sa kanya. Isinuot ko agad sa kanya yung pulang t-shirt. Tinalian ko rin siya ng pulang panyo sa braso at hindi ko na siya iniwan. May ilang araw din na ganun siya. Nakikita niya palagi yung green na tao at natatakot siya rito. Pero hindi raw ito makalapit sa kanya. Pero nag-iinit pa rin ang katawan niya. Nalaman ito nung tiyuhin kong marunong manggamot at sinusubukan niya na rin gamutin si Jeda noon. Lunes ng umaga, ginising ko siya para maghanda ng pumasok. Yung tinutulugan namin ay nakaharap sa flat screen na TV. Pagbangon niya, tumingin siya sa TV at kumaway. Naka-off naman yun, kaya nagtaka ko. So tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Ang sagot niya sa akin, naghahay daw sa kanya yung puti. Nung lingunin ko yung TV, akala ko ay refleksyon lang yung nakikita niya. Pero wala namang puting refleksyon sa TV. Ang nandoon ay ang kulay pulang refleksyon ng kurtina namin. So nagtaka ko kasi alam naman niya ang kaibahan ng puti at pula. Kaya ang sabi ko sa kanya, yung kurtina lang yun. Pero kako kulay pula naman yun at hindi puti. Pero ang sagot niya sa akin noon, hindi mama, ayun o, lalaking puti. So ako naman, naghanap ako ng pictures ng mga kaanak namin na namayapa na. Lalo na yung dalawang lolo at lola ko. May napanood kasi akong movie noon. Base siya sa real story. Sabi doon sa movie ay naging guardian daw nung bata yung mga kaanak nila na namayapa na. Kaya nakakaligtas sila sa panganib. Una kong ipinakita yung picture ng lola ko sa father side. Hindi daw yun. Nung ipakita ko yung picture ng tatay ng father ko, ayun na, yun daw yung nakikita niya. At doon daw ayaw nung green na tao. Kaya daw hindi ito lumalapit sa kanya. Napaiyak ako nun. Never nakita ng anak ko yung lolo ko na yon. Namatay siya nung 2019 pa. Samantalang 2022 ko ipinanganak si Jeda. At never siyang nakakita ng picture ng lolo niya hanggang noong mga oras na yon. Yung lolo ko din na yon, hindi kumpleto ang daliri sa kamay. At parang ginaya rin ng anak ko yung itsura ng kamay ng lolo niya sa tuhod habang kumakaway ito sa TV. Kasi yung forma ng daliri niya sa kamay habang kumakaway, ganun na ganun din yung forma ng daliri ng lolo ko. Kaya talagang napaiyak at napayakap na lang ako nun sa kanya. Pagkatapos ng mga insidente na yon, ay naging maayos na rin naman ang anak ko. At simula nung oras na yon, may mga nakikita na ang anak kong mga bagay na hindi ko nakikita. Pero sinasabi niya palagi na hindi daw yon makalapit sa kanya dahil nga doon sa taong puti. Hanggang dito na lang po muna, Sir Kira. Sana ay mapaunlakan niyo po ulit na ma-share ito sa page ninyo kahit medyo magulo kong magkwento. Maraming salamat po and more power. Good day po, Boss Kira. First time ko lang pong magsishare ng story sa podcast ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Lucky. Pakiayos na lang din po if mapipili man ito since first time ko ngang magsishare ng story. As of now po, nasa Maguindanao ako nakastay. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan specific part ng Maguindanao ito.
Nangyari po ito during Ramadan last April 2021. Around 4:30 AM, tapos na ang suhur namin. Suhur po is yung last meal namin before mag-fasting ng 13 hours. That time, nakatambay lang kami sa terrace sa likod ng bahay namin. Sobrang lamig nung panahon na yon at mahamog din po. Kasama ko noon yung dalawang kaibigan ko na nag-sleep over. Ang likod ng bahay namin, Boss Kira, para siyang semi-gubat tapos may sementeryo. Sa right side po ng bahay namin ay bangin na may malalaking puno ng mangga, nyog at kung ano-ano pa. While sa left side naman po, naroon yung mga libingan. At ang mga nakalibing po doon, karamihan ay namatay dahil sa katandaan o kaya ay dahil sa sakit. Itong lolo ko po, meron siyang weird na hobby. Kinukuha niya yung mga close friends niya na namamatay at sa likod ng bahay namin niya ipinapalibing. Doon niya to pinapalibing sa pangalawang compound ng libingan na hindi naman po gaanong kalayuan. Pangalawa po, since yung first compound po puno na. At doon nga sa second compound, dalawa pa lang ang nakalibing, which is yung tito ko at yung isa pa. Pero as of now po, 3 na po ang nakalibing doon. So yun nga, sorry po medyo napahaba doon. So fast forward po. Sa harapan ng mismong likod ng bahay namin, merong abandonadong bahay. Kalahati po ng bahay na yon ay hindi tapos. Wala din po itong pinto. Kung tatanungin niyo naman po kung gaano ito kalayo sa amin, ay hindi rin naman po ganun kalayo. Siguro kung lalakarin mo, nasa mga 1-minute walk din yun mula sa bahay namin. Nung time na yun po ay nakatambay kami sa likod. Nagpapababa ng kinain since katatapos lang namin kumaing dalawa ng friend ko. Nagsiselfone lang yung dalawa habang ako naman tinatanaw yung madilim at masukal na gubat. Habang nakatingin ako sa mga puno, biglang may nakapukaw ng atensyon ko. Isang kulay puting figura na nakatayo sa may pinto ng abandonadong bahay. Tinititigan ko lang ito, Boss Kira. Paulit-ulit ko rin kinukusot ang mga mata ko. Nang maaninag ko ito ng maayos, napasabi na lang ako ng Astaghfirullah o sa English, May Allah forgive us. Nakita ko kasi sa abandonadong bahay na yon ang isang bungkus, kung tawagin sa amin, or pokong naman sa Indonesia. Yun po yung usualing nakikita sa mga Indo horror movies. Yung patay na nakabalot sa puting tela. Kung curious po kayo kung anong itsura nito, pakisearch nyo na lang po. So balik po tayo. Malaking figura po ito at may maitim na muka. Napaatras ako nun sa takot. Sinabi ko yun sa dalawang kaibigan ko. Nung una hindi nila maaninag. Kaya naman pumasok ako sa bahay at kumuha ng flashlight. Sinabi ko rin sa kapatid ko yung nakita ko. Sumama rin siya sa labas para makita yon. Pagbalik ko sa labas, tinutukan ko ng flashlight yung figura. At tumambad nga sa amin ang malaking figura na yon na may maitim na muka. Tumagal din siguro ng 30 minutes na nakalutang yung figura na yon. At nung lumiwanag na, ay unti-unti na lang itong nawala na para bang bula. Kinahapunan nun, mga 4:40 PM, habang nagpe-prepare kami ng pang-iftar, ay biglang tumawag ang pinsan ng mama ko at ibinalita sa mama ko na pumanaw na raw ang nanay niya. Kumbinsido ko, Boss Kira, na yung nakita namin doon sa abandonadong bahay ay isang pahiwatig na may mamamaalam na. Sinabi rin ng mama ko na malaking babae rin ang tita niya na yon. Ang bungkos po o pokong, Boss Kira, ay bihira lang makita. Usually sa mga bundok o libingan lang ito nakikita. At sa mga malalamig na lugar. Yan lang po, Boss Kira. Thank you po in advance kung mapipili man ito. God bless po.